Kanina, Tony Baligod, may nagsasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro. May binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi muna natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng paki-detalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo. Gandang gabi po sa ating lahat at heto patong si Senator Erwin Tulfo. Pinangalanan din na tumanggap ng maleta sa 18 ex-Marines. Okay? At last but not the least, itong si Senator Amy Marcos ay noong pinakita yung litrato kung saan naghahatid sila ng pera sa bahay ni Martin Romualdez, ay sabi ni Senator Amy, mukhang familiar. Sabi ni Senator Amy, mukhang familiar. Kasi yan silang dalawa eh. So, nafa-familiarize ni Senator Amy Marcos yung bahay ni Martin Romualdez. Nandyan raw yan sa number 42 McKinley Street. Okay? So, yun po ang pag-uusapan natin. Like, share this video at subscribe, follow sa Donmar TV. Okay? Para updated kayo. Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyayari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagde-deliver ng mali-maliatang pera at aming natuklasan na ito to. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yun lang po, Your Honor. Yes, Your Honor, magandang hapon. Dito sa bulwagang ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o may ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang credibility o joke talaga sa amin dito kung bakit kami nandito ngayon even though sa mga nangyayari kahapon dito sa bulwagang ito. Ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o may ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak. Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin. Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin. Itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Meron po kayong nakikita ang isang Grabe ha, nakakabilib yun. Grabe yun. private jet. Ayan po, naka-flash. Hello, sir. I'm Rin. Bakit po nakasama itong private jet na yan dito sa inyong salaysay? Hello, sir. I'm Rene Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami dyan ng, sir, ng 48 malita galing sa Valle Verde to Madsea Hangar. Dyan po. Galing po saan yung maleta? Galing po, sir, sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Diyan sa Pasig. Opo, Your Honor. 48 na maleta. 48 na malita po. Meron na po yung small sa medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan 3, 2, hirap pa. Kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang kanyang kalaking aeroplano? Paano po? Ikwento nyo. Paano sir. Ganito po, sir. Galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng mali-malitang pera. Yung 48. 48 po na malita. Dinalagay nyo sa isang hangar. Sino may-ari ng hangar? Your Honor, Mercedes Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din. So doon nyo dinala yung
maleta. Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir. Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba? Opo, sir. Si Aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko. I see. So, yung dinala niyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan nyo diniliver uli? Dyan po, sir. Naiwan na po kami dyan, sir. Pagka ano namin dyan, siguro, sir, hindi na kami nagtatagal dyan, sir, sa hangar eh. Congress. Galing yes, sa sir. bahay niya sa Valle Verde, dinala nyo sa kanyang hangar. Yes, sir. Okay. Mr. Chairman, three things. Number one, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin, binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligod para malaman, no? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Erwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to, no? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question, when's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan? On public, Your Honor, was on February 24, 2026. 2026. Kasi when we- nag-wrap up ang ICC March 31 eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila sa Wala po. Wala. Again, no, I wonder, sorry, ICI, sorry, ICI. Wala po. My fault. ICI. Wala. Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng invitation sa ICI? Wala po. Okay. Kasi like yung member nila, si Dave Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa, sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako, nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya? Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya, plus nabigyan siya ng pabuya, at nirelease na po siya. Pero So wala kayong information kung nasaan? kung nasaan siya. So, Sergeant Hindi ko Gutesa, po masabi in public. Okay, no, but kung nakikinig Okay, so ang continuation po dito ay patungkol dito kay Senator Erwin Tulfo na tumanggap rin ng mali-malitang pera. Okay, ito naman yung video patungkol kay Erwin Tulfo. just at the last manifestation, sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag, I will wait for the subpoena. Hihintayin daw niya na isubpoena tayo. This is a very simple matter kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Di ba? Does that mean that you will announce it? Di ba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan-ganyan. No? But to come from the NBI Director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba? Na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter, except for the economy, no, during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institusyon. Kaya nabababoy din yung kanilang institusyon. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee. Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives? Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julien Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Delima Laila,
Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, Jay Kong Hun, Jerbil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paulo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito eh. Bahay niya ba yung pinagdalhan ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulfo. Meron nakalagay rito, pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo, ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Atty. Baligod, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating, paano nyo nakita at anong pagkakataon, maleta ba ang tinanggap, karton, o shopping bag, o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay? Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan, isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno, doon po namin nilalagay yung mga paper bag po. Para kanino? Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin, then pag yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun. Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga daladala ninyong mga naka-paper bag? Yun po, nagmi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila. Dahil kabisado ninyo yung mga daladala ninyong paper bag, pagka nabit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga daladala ninyong paper bag. Yes, Your Honor, nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po. Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta? Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes. Sino pa? Sa akin po, yun lang po ang nabigyan. Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera? Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up weekly doon sa 20th Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chulaurel Jr. Kasama ko po yung si Top Orly Gotesa, si PR Joey de Guzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Joey de Guzman din po. Teka muna, cabinet secretary pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun? Yes, sir. Kasi PR media niya si Joey de Guzman, sir. At pagkatapos kong mag-duty doon, sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko, kay Ma'am Maylin Arco. Ang pumalit sa akin naman si Taverdo, which is the same activity pa rin, sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalhin sa bahay ni Joey de Guzman para sa media po. So, ang binibigyan ninyo ay yung media. Yes, Your Honor. Hindi, ang tinatanong ko, cabinet secretaries. Sino pa, maliban sa sinabi ng isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama? Yes, Your Honor. Tama po. Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron, Ako po, Your Honor, si Yosik Bunuan po. Okay. 8 malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tiksay at si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa ano yun. Thank you. kanina, Atty. Baligod, mayroong sasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae,
pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At doon, Teka, ilang pagkakataon? Dalawa? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Siguro, kung sino na lang nakakaalam. Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon. Baka mamaya, mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo. At patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng pakidetalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo. Patay ka, Erwin Tulfo. Tapos po, maya-maya Eto na. dumating din po yung 2 babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa. 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, sa Team EAC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ ombudsman at witnesses at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi. No? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no? Meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators and then yung nabanggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi. No? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin kung kayo'y naniniwala sa grupo. Yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod because their daily lives ng kanilang pamilya continues. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para. September 2022. 2022. And they took office June 30. So, hindi pa siguro namang ghost project yan. So, regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only, late July, kasi hindi siya naging APRO until SONA after SONA. So, August, September, so parang 2 buwan pa lang may delivery na. So, we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24, bago to sumabog lahat ng 2025. No?
So Mr. Chairman, I hope nga no, that people will continue to help us, point us in the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them. Ayan. Last video natin itong si Senator Amy, no? Na mukhang familiar ang bahay ni Romualdez. Ito po. Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? Ma'am, May kasama yan on the same page? Paki-flash na rin. Baka sakali mas kabisado nila yung isa. Yes? Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldico na wala dito sa 18. Well, Kasi- so, ibig mo sabihin, yung binanggit mo 19 na meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila. Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil Okay. lumabas ito sa chat group nila. Alright. Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18. Eto, RPC 811, kinunan rin ninyo to? O naibigay lang? Anybody knows anything about this picture? Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin pero hindi kasama dito. Okay. Pero na-post sa chat group niya. Yes, Your Honor. Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group niyo? Para alam na dumating doon? Yes po. Sa chat group, kanino kayo nagre-report? Sa officer in charge namin na close in ni Kong Saldi na PNP na active pa. Active na PNP? Yes, ma'am. Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Yung sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan? Kung maalala ninyo? O kung sinong nag-deliver dyan? Po. Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa 42 po, McKinley. Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa Salas? O saan? Yes po, ma'am, sa sala po. Sa sala, oo. Mukhang ang pamilyar. Opo. Kailan ito? Mukhang May familiar video raw. po yan, ma'am. May Nakilala video ni siya kasama. Amy. Yes po. Kasama ko po si John Paul. Si John Paul, Estrada po. yung tao ni Kong Saldi. Po. Yes po. Oo. So ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maletang pinatid ninyo? Pinakamababang malita pa po yan, ma'am. Ito pinakakonti. Yes po. Ilan ito? Nasa Napakarami ng 20 picture po. eh. Nasa 20 po. 20? Yes po. Okay. Kailan? Maalala mo? November 21, 2023 po. 2023? Yes po. Okay. So smallest delivery yan kung tutuusin. Yes po, ma'am. Okay. May mga picture pa. Ito hindi naman yata sa bahay, mukhang airport. Saan to? Yung sumunod. Ayun. Ayun sa kaliwa. Saan yan? Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes. Basement 3 ng? Horizon Home, ma'am. Okay. Bali, packet doon sa elevator, ma'am. Papunta sa 56 sa condo unit ni Bosaldi. Oh. Marami po yan, ma'am. Oo, Bali, mukhang napakarami. Isang helera, pare-parehong mga maleta. mga 56 ka malita yung naakyat namin doon, ma'am. 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganon din? Yan po yung ano, ma'am. Yung may dilaw. Oo, yung may red, Yan po yung may yellow. box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Top Orly Gutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box. Yung, ano, ma'am, yung nakaharap, walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am. Ikaw yun. Yes po. Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba yung maleta? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Magkapareho lang itong helicopter. RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam? Yes, Your Honor. Okay. So, andito na si Senator Marcoleta. May mga listahan kayo rito? May mga picture pa rin dito sa sinumpaang salaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan? Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan, saka... Nasa... Yan, ma'am, sa, ano, sa bahay ni former speaker po. Okay. Pati yung ibaba? Yes po, yes, ma'am.
Aling bahay? Yan ma'am sa, sa Horizon Homes. Sa? Horizon Homes. Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Ito, saan to? Horizon Homes yan, ma'am. Sa Pero unit ni hindi Boss bahay Aldi. ni former speaker yan, di ba? Yung nasa taas po, ma'am. Ah, Ayan po. Number 42 McKinley. asa 42. Okay. And then, yung sa Horizon, ito yung ibaba. Yes po. Yan po yung unit In fairness ha, memorize nila yung mga events ha. ni Boss Aldi. Ito yung, meron kayong mga dates dito na puros 2022. Tapos, ayun na, yung mga sumunod. O kayong lahat. Kayong tatlo. Sorting mo na. Ako po yung isa ma'am, yung naka-stripe na Naka-stripe policy. ikaw yun, oo. Sa kaliwa. Ako Sino naman, yung dalawang kasama mo? Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, Ikaw ma'am. yung nasa gitna. Ito sa Yeah, po. kanan. Yan po si Mark Tiksay po. Si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Asan kayo? Yung sa gitna, ma'am. Yung, Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang, di pa sa puti yung buhok mo Quezon nun. City area yan po, ma'am. Sorry? Saan lugar to? Quezon City po. Sa QC. Ano yun? Saan lugar? Bali, ano yan ma'am, sa media po yan, pero hindi ko mabanggit, tinakpan ni Atty. Si Atty. na po magpaliwanag po. Kasi kami Media? kami po naghatid yan po. May inatid po kami. Tapos yung sa ilalim, yung helicopter. Ayan, sa kasama po namin yung nag-picture po ma'am. Okay. Yung ibang picture, Chair, sabi nila hindi sila kumuha at wala sila sa picture, pero yung mga kasamahan nilang iba, sila ang nagpadala sa group chat, kaya kabisado rin nila. Marami pa rin picture. Tapusin na lang kaya natin, tatlo na lang. Etong nagbubuhatan kayo rito, ay, iba pa yan. Ano yung helicopter na yan? Oo, iba pa pala yan. Kanino yung helicopter na yan? Kay Boss Aldi po, Your Honor. Sa ano po yan, sir? Sa Misibis Bay, sa Albay. Albay? Meron pa kasing ibang helicopter na pinakikita eh. Ayan, kanino ba yan? Sa kanya pa rin, Your Honor. Dalawa po yung Agosta niya. Hindi, kanino nga? Kanino? Kay Boss Elizalde ko po. And for the record, ang nakasakay, Sino yung nakasakay? Nakikita nyo ba? Opo. Sino? Si Senator Ping Lacson at saka si Senator Soto po. Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldico? Nakasakay pala itong si Lacson at si Soto dito sa helicopter ni Zaldico. Kaya ba ayaw nilang ma-imbestigahan itong 18 ex-Marines? Lacson, sumagot ka dito. Kaya ba hindi mo pinatawag itong 18 ex-Marines kasi kasama ka pala dito sa kanilang affidavit? Huli ka dito, boy. Yan po yung time na pumunta po sila doon sa Bicol po. Election ba yan? Yes po. and for the record, Zaldico has many friends. Everyone has friends sa Chopper. No? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. No? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila.